Eto, gusto ko lang pakita sa inyo, no? Out of curiosity lang, kung may nagtatanong, araw-araw yan. Araw-araw. Ginagawang basurahan yung tapat ng gallery. Yung mga taong nagtatrabaho doon sa kabila. Yung mga factory na yan. Araw-araw yan. As you can see, yung mga tao doon, mga edukado naman, kaya sila natanggap, no? Pero, nagkakalat pa rin sila araw-araw. Parang natural na sa kanila yung magkalat, magtapon sa kalsada. No, yan ang typical na Pilipino. Kaya minsan yung ibang tao nagtatanong sa akin, bakit hindi raw gumawa ng mga vlog na tungkol daw sa pagkakalat, no? Sana raw huwag sila magkalat. And as you can see, matatanda na yung mga tao na to at natural na sa kanila yung magkalat. Parang ginagawa pa nila yon para kunwari daw may trabaho yung nagwawalis, no? Marami akong narinig na ganyan na mawawalan daw ng trabaho yung tagapagwalis ng gobyerno kung hindi rin sila magkakalat. Ganun pang prinsipyo. Ito ay mga adults, hindi ito bata. Araw-araw yan hanggang doon sa kapitbahay ko. Magkakalat talaga sila. Iiwanan nila whatever talaga. Kaya nakikita nyo yung sa balita kagabi na walang ihian, nagsisipag-ihi sa EDSA, no? Yun ang natural na Pilipino. Hindi ko alam kung bakit. Diyan sila nagtatrabaho sa factory na yan, no? Hindi ko lang alam kung bakit. Kumbaga sinasabi nila, gusto kong tumulong sa pagunlad ng Pilipinas o gayon. Nakikita niya ba yung parang ihi-ihi pa sa kanto, no? Ganyan ang typical na Pilipino. Kaya ewan ko lang kung bakit. Ito naman, itong issue naman na to, ito yung overflow. Yan ang problema. Itong motor na to, nagbago ako ng carb, no? Kasi nag-sale parang 900 lang. This is LS135. So, tuloy-tuloy ang tulo, no? So, ang dami ko na nakita. Meron ako ito yung pinaka-hose galing sa tangke, papunta dyan sa carb na yan. Kulang ng lock. So, ginawa ko, nilakan ko. So, medyo nabawasan. Pero, in the end, parang meron pa rin talaga. May problema talaga yung carb. Bago pa yan, ha. Nagpalit ako, biglang lumabas yung issue na yan. Hindi ko alam kung baka sa kalaunan, ibalik ko rin yung luma, eh. Kasi, iniisip ko lang kasi, this is better. Kasi this is brand new. Pero, hindi pala ganun. Sometimes, makakabili ka ng mga ganyan. Yung pala, may mga, iniisip ko lang, may mga factory defects yan. Kaya pala mura. Kaya pala na-sale nila ng half price. Yung mga factory defections, for one, yung overflow, no? So, may problema yung carb, no? Kahit bago siya. Kaya na-deal nila ng mura. Let's try to put white in here. White. Let's see, white. Let's see. White here, white. Okay, sa likod. Ang carb to, nangyari dito. Kaya sabi ni Boss Ricky, hindi dapat to pantay. Kaya daw nag-overflow. Then finally, kinalas ko kanina. Tinignan ko yung floater, tinignan ko yung pin. Of course, brand new siya, di ba? Brand new. So, ayos. Tapos nakapansin ko, meron pala siyang return. May hose dito. Kasi sa ilalim mo, may hose. Overflow, ano yun? Huey helicopter, World War II helicopter, buhay pa, no? So, ano siya? Meron siyang return hose. Pag nag-overflow to, hindi actually tatapon dito, no? Pagka ito napuno, hindi yan tatapon dito. Hindi mag-overflow. Meron siyang parang tube, no? Tube para doon pupunta. Tapos yung tube na yun, alam nyo saan pupunta? Dito pupunta, dito, dyan. Meron siyang hose. Tapos yung hose na yun, naputol siya. So, either i-close muna siya. Ang ginawa ko, nung pinutol, no, yung hose, return hose yun, dito pupunta. So, nangyari na open siya, no? Parang alam mo yun, nagkaroon siya ng access dun sa outside air. Kaya, yung laman nito, natatapon. Kasi meron siyang outside air, di ba? Yung liquid, pagka in a vacuum, hindi siya lalabas, eh. Nagkaroon siya, galing dun sa putol na hose. Ngayon, mangyari, kinlose ko na lang yung hose. Maikli na lang yung hose dito.
Tapos ito, pag nag-overflow, lalabas na lang dito. Dyan. Pag nag-overflow to, lalabas dito sa tangke dyan, tutulo dyan. Pero bihira mangyari yun eh, kasi pag nagkarga ako, alam ko yung ano eh, 300, ilang litro na lang yung 300 ngayon, no? So alam mo kung hanggang saan ang kakayanin, no? Kasi ano to eh, 8 liters to eh, 8.5. Eh yung 300, magkano na ba ngayon, diba? Parang 5 liters lang yun. So nangyari, sinarado ko, nawala na yung overflow. No? So yun pala yun eh. Kasi adjust kami ng adjust, walang nangyayari. Dahil yung pala natanggal pala yung hose na yun. Wala man lang nag-suggest sa akin about that, no? Nakita ko na lang na bakit ganun. Wala nag-suggest sa akin tungkol dun sa hose na yun. Tingnan mo, oh. Itong motor na to, maraming oil pero hindi naman malakas ang bawas dun sa oil gauge. Parang pawis niya lang, no? So yun na yung kwento niyan. I hope hindi na siya mag-overflow. Kasi pag nag-overflow, unang-una mag-aso sa gas. Pangalawa, nangangamoy gasolina yung buong lugar, no? Tumutulo dyan. Tapos pangatlo, baka nga magsiklab, no? Dun sa area, ang baho sa area. Kala ma-check talaga yung overflow. Ito pa yung ginawa ko, alam mo yung hose, yung hose na ano, bahala sa overflow. Ito yung overflow hose eh. Tinaas ko dyan, hindi nalunod siya, nalunod na kasi hindi na makalabas yung mga sobrang overflow na gas. Nalunod siya. Ito, tinaas ko dito. Nalunod siya. Ang solusyon doon para sa mga overflow, sasara mo tong valve. Kaya lang pag nakalimutan mo, ayun na. Tsaka sobrang lala na niya, umaandar, tumutulo eh. Sabi nila hindi raw. Pag umaandar, tumutulo. Adjust kami ng adjust sa fuel air mixture, no? Ayun yung air. Yung fuel nasa kabila, di ba? Sinarado ko nga, yo. Sinarado ko nga. Wala namang epekto eh. Wala namang epekto yung hangin eh. Ikala ko dahil dyan eh. Wala naman. So yun ang hazards ng mga carb. Sabi kasi nila sa carb, ano daw, may tutono mo for racing. Hindi kagaya ng FI. Kasi yung FI naman, wala nang ganyan trouble, no? Si luma na yung technology ng carb eh. Yung FI, siya na nagko-control. Electronically, siya na nagko-control ng fuel air, no? Hindi mo na ito atupagin yun. Hindi kagaya ng manual na carb na yan. Atupagin mo pa talaga. Testing ko pa yan mamaya. Hindi ko alam kung magagamit namin sa long ride bukas kasi mahirap pag wala kang tiwala sa motor mo tapos nag long ride ka. So ang gagawin ko, iakit ko ito mamaya sa Sierra Madre mag-isa. Tignan ko kung pwede. Kasi pupunta namin bukas medyo rough road eh. Kailangan ko yung ganyang gulong. Yung isa kasi ano smooth. Yung 200 Rouser smooth tire eh. Tsaka pang racing yun eh. Kaya yung angkas ko kawawa. Lagi siyang naka ano, para siyang hinahatak ng gravity. How are you? Prehistoric guy. Prehistoric ka talaga. Ang dumi-dumi ng likod mo. You are really a prehistoric dude. Nangangagat siya. Wow. Prehistoric. Nangangagat siya kasi. Snapping turtles eh. So yung snap ka neto, dugo. Kasakit. Maglo. Kaibigan kami niyan eh. Kaya lang tignan mo naman. Oh. Kaibigan kami niyan, kaya lang ang tapang na niya. Dahil siya ay nabili ko to, sinlaki lang to ng ano, coin. Pero ngayon yabang na niya. Yabang mo dahil malaki aquarium mo ha. Oh, siya, yabang. Ito pa lang ano, di ba meron sa cartoons na ano, na yung turtle lumalabas sa bahay niya. Di pala posible yun. Para pala tong kuko. Para pala itong kuko natin ano siya, parang calcium din. Calcium.
Dati nag-game kami, hinahawakan ko yung ulo niya. Kaso minsan nahuli niya ako. Sakit. Kung bababa. Balik ka na. Balik. So yung mga turtles, nalulunod din sila. Hindi sila yung parang, nalulunod sila, kailangan din nilang umahon. Kaya dapat yung tubig hindi masyadong mataas. O kaya, kung tataasan mo yung tubig, dapat nga silang platform. Para makahinga sila. Kundi mapapagod sila. Tapos yung water, pag nasa aquarium na ganyan, kailangan papalitan kasi hindi na rin sila uminom ng maduming tubig. Pag sobrang kadiri ng tubig, hindi sila inom. Kaya tika mo, yan o. Pag merong tubig, yung tubig may chlorine, sanay na sila. Oh. Ininom na rin nila yung may chlorine. Di ba yung iba hindi? Namamatay sila. Pero ito, uminom sila na may chlorine. What's that? Ako mga gallery. Pinturahan natin to. Ito, bili kayo ng ganito. This is only 5K. 5K, look. It's only 5K. Marami tayong version nito. 5K. Gawa ko to. Metal sculpture. 5K. Yeah. Maraming klase, oh. Look. Love over hate. Pangalan niya. Look this one. Hotel, ha? New arrival to. From Australia. How about this one? Look. This is made of wood. This is made of wood. See? Herrera. El Herrera. Made of wood. Black or white, it's the same beauty. Whatever your color is, it's the same beauty. Of course, we have this one, and then ito yung mga robots natin na may sensor. Pagka lumalapit ka sa kanila, gumagalaw sila. Ayan, namatay, di ba? Then when you enter, see, 1.5 meter, it goes. Scanner. And of course, dito nga tupagin natin, this is the luxurious childhood. Your luxurious childhood. Alam mo kung bakit? Bakit tinatawag itong luxurious childhood? Kasi itong mga laruan na to ay mahal. Mahal siya. Ko-compile ko. Marami akong ko-compile na ganito. Lalo na yung mga dolls, yung porcelain dolls. Kung sino yung mga batang may childhood about the porcelain dolls, meron ako nun. Unahin muna natin to, ha. Pero syempre, this art is not gonna be cheap. It's around 50K to 100K. This alone is 5K. This robot alone, Voltes 5, is 5K. And this is Deimos. Part also of my childhood, no? So yan, ito, of course. Mga luma na itong mga toys na to, hindi na to available sa market ngayon. This is from the 90s. So kaya yung title niyan is My Expensive Childhood, no? So this one, ang gagawin natin dito is paint it in white. Of course, gagawin natin to anay proof, no? Kasi yung pwedeng ilagay ito sa mga rooms and museums nang hindi siya anay proof. Pero these are wood na bago to. Galing to sa mga modern hardware. This is kiln dry, tawag nila. Dry. Also this one. Ito naman, ito yung human person na with electronics. Kasi fascinated ako sa mga itsura ng mga electronics. Of course, layman people, hindi nila nakikita yan dahil yan ay nasa loob ng mga DVD, car stereo, hindi nyo nakikita yan. Gusto kong ipakita kung anong loob. Marami rin ng artist na kagaya ko, kaya lang iba kasi kinukulayan nila. Pero may nakita na akong artist, yung George yata, hindi niya rin kinukulayan. Kasi gusto ko nga ipakita sa inyo yung loob, oh. It's so fascinating. This is a tape deck, oh. Ito yung tape deck. Noong unang panahon, ang music namin is hindi Spotify, kundi tape. Kasi itong loob nun
It's all about gears and readers and no. Kaya pag nasisira ang mga to, ang problema is the belt. Ito, may belt to eh. Belt driven to eh, no. Dito yan nakapunta, may belt dyan. Parang rubber band. So yun ang nasisira. Kaya yun, na-repair namin yun. Bibili ka ng mga ano. So ito yung sa Colorado, no. Pag sinabi mo sa Colorado, yung tignan nyo yung Colorado automobile display. Ito yun. Ang gagawin mo doon, dadaan ka sa Colorado Desert, magdadala ka ng spray paint, makiki-spray ka sa mga kotse na yan. Kaya, ang kapal ng ano yan, alam mo ang paint ng kotse, ganito kakapal na. 1 footer na, sa sobrang dami ng spray. Kasi pag may dumadaan, ba, kakaspray mo lang, lalagay mo yung pangalan mo dyan, di ba? Tapos ng isang oras, wala na naman yun. Wala na naman yung pangalan mo, natabunan na. So it will only live on your on your Instagram page, Facebook page yun. Digital lang yung attempt nyo na na pag-drawing. Doon lang ma-immortalize yun. So this is the Trollmaster. Of course ito yung pinakauna kong Trollmaster. Kaya yung mga Trollmaster sa labas, yung mga secondary lang to. This is my original Trollmaster. Ang starting price nito is 25k. 25k. So hindi kayo maniwala, gumamit ako dyan ng mga Macintosh. Siguro 2-3 Macintosh at meron dyang i7. This one I think is the i7 laptop, i7. So ito usable pa to. Usable pa to, and ito usable pa yan. Mahal pa rin yan hanggang ngayon. And then ito Pentium 3 na to. So ganyan, may mga price din yan kasi may mga precious metal inside. So pagdating sa art, binebenta na lang ng mura. And of course, this one is the latest in, diba? Faith in Poverty. O Poverty in Faith, no? Kumbaga mahirap ka pero maasa ka pa rin na tutulungan ka ng Diyos. Kahit na hirap ka na. Ito naman is the beer, of course. Paborito kong beer is Polonar, and ito yung mga suspended mugs. And of course, this is part of also my bunso is the toys niya yan. Ito siya. So hindi ko yan bebenta kasi it's just a practice run. Kasi tignan mo naman ang plywood niyan is so durug-durug. And of course, this is my mind control art. This is ang ginamit dito is concrete board, and lahat ng klase ng pintura ginamit dyan. Enamel, pambakal, no? Latex, crayons, and printer ink, lahat, Crayola and color pencil, lahat ginamit dyan. Ang pangalan niya mind control. Mind control, parang may nagsususi sa mga tao to think. Hindi na sila makapag-isip mag-isa, may nagsususi lang. Siyempre, usually is because of money. Dahil hirap na hirap ang mga tao ngayon. And like this one, the Trollmaster. Now, ito is my attempt to copy, Jackson Pollock. No? Jackson Pollock is the famous American na, nag-splash ng mga pintura. And then, somebody asked me, ano maganda dyan? Bakit sumikat yung Jackson Pollock na yan? Well, ang sagot ko dyan is because it's blots. You imagine, no? So, ikaw ang nag-imagine kung ano ang gusto mo makita. Kung gusto mo makita ng alien or pusit or whatever, no? O galaxy, ganyan. Ikaw ang nag-iisip. Kaya yung mga art na ganyan, ang isip mo ang nagdo-drawing, no? Hindi actually literal, no? Like this one. Ang tawag ko rito is burnt poodle, no? Burnt poodle siya kasi parang poodle para sa akin. Pero actually, it's burning only, no? So, bahala ka na kung anong iniisip mo. Burnt poodle. Ang ginamit ko dyan is welding machine. Of course, this one is the vintage parts. Like this one is 1973. Control system, 1973. So, ginawang parang robot. Kasi na-inspired din ako. May nakita rin ako ganyan sa Pinto Art Museum. Of course, this is a real live skeleton of a bobcat, which is legal naman. Ang ginamit dito is sand and glue. Tapos lalagay mo yung sand, ganoon, para tunay na sand. And parang inflation. Ang title nito inflation, no? Due to inflation, magiging butot balat ka na lang. And of course, this is
Solong Vader, no? Solong Vader, ano kay Darth Vader, James Jones. Yung voice-over ni Darth Vader recently passed away, rest in peace. So yan ang tribute ko sa kanya. Sa Solong Vader. Solong Vader. And ito naman is the hero. Be a hero, no? Ay, naniniwala tayo na si Batman sa superhero, no? So, kung gusto mo maging Batman, o kaya kung gusto mo maging Darth Vader na bandang huli naging hero din, bumaligtad nang nalaman niya ng katotohanan, no? So si Batman, ang maganda rito kay Batman is a human being, no? Pero nakakalaban siya, kasama nila Superman na may superpowers. Ito si Batman is just a human being, no? So nakakabilib siya. Ito naman is a trooper, no? Trooper. So bandang huli may mga episodes yata na bumait din sila. Hindi sila yung sunod-sunuran lang, no? Kasi like, diba? If I'm right, no? Leader nila ata si Jango Fett, Boba Fett, yun. Kinlone sila, yung sa Clone Wars. And of course, ito yung relieve. Solution to your problems. Either nasusunog ang bahay mo, you need this. Or nasusunog ang property mo, you need this. Extinguisher. Extinguisher symbolizes like an insurance, no? Meron kang problema, sunog, meron kang solusyon. At this one is pagka na overthinking ka na kagad, ito, solusyon. No? And the other solution is you pray to God to help you with your problems. So, choose your, choose your relief. Choose your relief. This one is the cross, old wood, and then this is the old Bible. No, old Bible with inscriptions. Tapos maganda dyan, if you come near, mabasa mo yung mga excerpts ng Bible, one way or the other, makakabasa ka and baka tamaan ka ng mga Word of God. And then this one is you can talk peace and have a gun like Francis M. Naman, peacemaker, no? Ang hirap abutin ng peace dahil may mga baril ang mga tao, may mga nations, diba? Parang sinabing, let's have peace, pero naka-ready mga baril, no? Armas. So that's how we are bilang tao. Self-destructive, and this one is the LGBT community. Ginawa ko lang yan, mga blocks. Yan, and then this one is like part of the Trollmaster system. Ito naman is like a guitar. And this one is our polluted city, no? Medyo maluwag, sabi nila. Maluwag daw, kulang pa raw, pero okay naman sa akin. Totoo ako kasi this is old wood. Pag sinabi ko old wood, it's very old wood. Siguro mga 30 years, 40 years yung mga kahoy na yan. I'm so proud of the old wood. Ito. Kasi kinuha yan sa lumang bahay. Ito, baka yung ibang wood dito, mas matanda pa sa akin, no? So that's very old. Ito, tignan mo mga old wood. Tignan mo, look at the old wood, look at the new wood, no? Yung modern wood, kitang-kita mo, it's plywood. Not like the old wood, no? This one's an old wood. And this one is not manipulated. This is a real 40-year-old bubong. Parang bubong sa mga, alam mo na, less fortunate people. Talagang tunay yan. Hinahanap pa namin yan. Kasi yung ibang gumagawa niyan, ginagawa nila yan sa resin and then try to imitate the rust. Ito hindi. Mahirap i-imitate yun. Imitate. Mga tunay na rust. Okay, let's go. Bumaba na to and we'll bring this tree at the back para pinturahan. Okay. That was good. Ito is inspired ko to sa mga modern artist din. Liechtenstein. This is Liechtenstein style of yun. Yung mga art niya, nakapatong-patong, overlapping. Liechtenstein style yan. And then this one is like Matisse, no? Kaibigan ni Picasso, it's like a Matisse artwork yan. Ito mura lang to. 1K lang yan mga yan. 1K yan. Pwede benta ng 1K yan. The other ones will maybe 5K and more, no? Okay. Let's go. Pala, andito ako sa bahay ngayon. Wala ako sa work kasi it's Thanksgiving Day sa Amerika. Wala kaming pasok and
Happy Thanksgiving Day sa mga taga-USA. Thanksgiving Day. So, dito sa Pilipinas, sabi, sineselebrate din daw yun. Pero, ewan ko, wala pa ako narinig na kaibigan ko na nag-celebrate ng nag-iyak. Sabi, come to my house, Thanksgiving Day. Wala ganun. Kaya, ewan ko kung totoo yun sa nakita ko sa internet. So ito naman is my tiny collection, miniature collection. This is my first gouache. Nung nag-aaral ako mag-art maybe 3 years back, it is my first gouache. Pero hindi na ako bumili ng gouache kasi marami naman palang iba. Pero iba kasi yung gouache, maganda yung kulay niya eh. Kita mo, neon. Yan o. Actually this is my collection eh. Mini lang siya It's not for sale, pero if the price is right, pwede ibenta. Kasi baka ilagay ko siya sa case eh. Casing. Okay. So this one is the shield, no? The Lord is your sword and shield. So ilalagay natin sa isang plate. Pero bago natin mailagay yung kailangan butasan dito. And ito yung gagamitin pala natin. Wow, what's that? May kultura. Ito pala yung gagamitin natin. Dream Coat Flat Latex. Flat latex kasi pagka flat hindi mabaho. Ito yung tinatawag nilang bio. Kasi nung nag-start ako, siyempre tipid-tipid muna, hindi magaganda yung mga kahoy. Kasi practice pa lang naman eh. Tapos hindi ako bumibili masyado ng mga paint. Konti lang, kaya minsan one side lang yung nailalagay ganun. Tapos nung nakakabenta na, ayun na, medyo maayos na. Kasi parang siniseryoso ko na. Dati kasi parang lang, trial lang. Pero syempre doon sa mga ginagawa ko, malaking bagay pa rin yung vlog. Kasi kahit pa paano, yung vlog nakakatulong din. Nakakabayad ng mga something, mga materials, ganun. Ito, hindi mabaho to. As you can see, wala siyang amoy. Tapos, yan. Maganda talaga meron kang dirty area kasi iba sa mga apartments nila nako, yung dumi-dumi, kailangan meron kang plastic talaga. So as you can see lumulusot pa rin yung brown, di ba? Lumulusot yung brown. Tsaka pati pala damit ko, pati damit ko is yung pantapon na ba? Kasi pag natalsikan, problema kayo. Maganda yung damit mo. Damit ko yung pang bahay na luma-luma para pagka nasobra ng damage, okay lang, pang bahay. So ito hindi pa ito tapos. Pag natuyo ito, i-layer natin. Second layer, ganun, parang ganun. Ganun ang kwento nun. Ayan, lagay na natin dyan.